Tayo po ay talagang abala sa pag-iikot sa mga pamilihan dito sa iba't ibang munisipyo dito sa ating lalawigan dahil mayroon na tayong 25 na local government units na nag-declare ng state of calamity. So, busy po ang ating price and supply monitoring team kung saan po sila ay umiikot upang i-check yung compliance ng ating mga retailers dito po sa ating price freeze. Ang gusto ko lang ipaliwanag sa mga tagapakinig at saka sa mga nanonood sa atin na pag ang isang lugar po ay dineclare na state of calamity ay nagkakaroon po ng price freeze ang mga basic necessities. Ito ay automatically frozen at their prevailing price or yung before yung price po nila before the declaration of state of calamity, naka-price freeze po doon. So, ibig sabihin kung ano yung presyo nila bago declaration ng state of calamity, yun po dapat ang presyo nila. So, yan po ay ang atin pong price freeze ay not more than 60 days. No? Nagte-take effect yan upon declaration of state of calamity and then hindi yan mag-i-exceed ng 60 days. Kung ang price freeze po, mayroon po tayong tinatawag po na price and supply monitoring team na umiikot at saka mayroon po tayong suggested retail price ng mga produktong ito. So makikita po nila yan kung sila po ay bumibili sa mga retailers natin ay andyan po yung, hindi ibig sabihin na bumaba po ang presyo, mini-maintain lang natin yung presyo para hindi po siya tumaas. So kung ano yung presyo niya bago po nagkaroon ng kalamidad or state of calamity, yan po ang presyo pa rin niya. Tayo po ay yan mga kabombo, ito pong bahagi po ng pahayag ni Director Natalia Dalaten and kabilang po sa mga binabantayan po nila or tinututukan na mga basic necessities po natin, yung mga like the usual, diba, na talagang urgent need na ito pong mga kababayan po natin, lalo na syempre alam din naman po natin na marami po ito pong mga naging evacuees po natin, no, dito po sa atin po lalawigan. So ang ilan po dyan yung like sa mga instant noodles, sa kape, no, yung asin, yung mga kandila na ginamit din, mga dilata, yung mga potable water in bottle, yan po yung mga binabantayan din po nila. Ano po, and hinihikayat din po nila, ito po mga consumers din po natin na maging mapagmatsyag, ano po sa kanila po mga nakikita, ano po na mga price na ito po mga produkto, mga kabombo, dahil kapag yan, mga kabombo, ay nakita or napansin po nilang nagkaroon po ng paggalaw sa gitna ng pagdedeklara ng state of calamity sa kanila pong lugar, maaari po silang kumaharap sa karampatang kaparusahan. Narito pakinggan at panoorin pa po ninyo, ito pong dagdag na bahagi po ng pahayag ni Director Natalia Dalate. Ang ating pong mga minomonitor naman po ay yung mga basic necessities yan. So, bread, canned fish, or yung and other marine products, yung mga sardinas, potable water in bottles at containers, processed milk, locally manufactured instant noodles, coffee, salt, laundry soap, detergent, and candles. So itong mga produkto lang po yung minomonitor natin kasi ito yung tinatawag na basic necessities. At yung mga basic necessities na to, ito po yung minomonitor po ng DTI. At saka yung basic necessities na to, mayroon tayong tinatawag na shelf-keeping units. Ibig sabihin, hindi lahat ng klase ng halimbawa, processed milk, hindi lahat ng gatas ay nakapaloob po dito sa tinatawag na basic necessities. So, yun po yung mga minomonitor po natin. So, yung kung ang mga kababayan po natin ay i-check nila kung ano yung mga shelf-keeping units natin na minomonitor at kung nakita po nila na sa tingin po nila ay mayroong paglabag ang mga business establishment ay mangyari po na tumawag dito sa ating tanggapan o kaya magsadya sa ating tanggapan dito sa provincial office or lumapit po sila doon sa pinakamalapit na negosyo center sa kanilang lugar. Unang-una, mas
sinisiguro natin na ang mga presyo ng mga pangunahing produkto, yung basic necessities na sinasabi, ay stable ang presyo. So, maiwasan ang pagsasamantala ng mga ibang mga retailers. Mayroon tayong penalty for violators, no? So, for violators, ayon dito sa batas sa Republic Act 7581 o yung tinatawag natin na Price Act, up to 1 million pesos ang administrative fine po nila. Ang ating pong mga minomonitor naman. Bombo, ito pong karagdagang bahagi po ng pahayag ni Director Dalaten na patungkol naman po sa pag-i-impose po nila ng price freeze dito po sa atin. So far, nung mga nakalipas pa naman po na taon kasi pag panahon po ng tag-ulan, talagang hindi po natin naiwasan yung deklarasyon po ng state of calamity. Pero dito po sa atin pong lalawigan sa kabutihang palad, sa tuwing sila po ay nagpapatupad po ng price freeze, ay wala pa naman po silang nasisita or nabibigyan po ng kaukulang kapurasahan, lalo na 1 million pesos. Ito po nga maaari pong maging multa, ito po mga lalabag sa naturang panuntunan. Narito pa po ang dagdag na bahagi po at pagpapaalala ni Director Natalia Dalaten. Sa atin dito sa Pangasinan, sa ating pag-iikot, wala pa naman tayo na kita na nagwa-violate po dito sa price freeze po. I-report po ninyo ang mga violators or any violations na nakita po ninyo ay mangyari lamang po na i-report po sa aming tanggapan o kaya sa pinakamalapit na postal center sa inyong lugar. And then po, pakicheck din po yung price freeze bulletin po ng Department of Trade and Industry. And of course, let us be mindful of online scam. So, siguraduhin natin na maingat tayo sa pagbili din po online.